Yamaha NMAX 155 TechMax version 2025 versus Honda PCX 160 ABS Road Sync model 2025. Bigyan natin ng comparison ngayong araw. Tara! Yamaha NMAX 155 TechMax version 2025 model versus Honda PCX 160 ABS Road Sync version 2025 model. Ito po ngayon yung bibigyan natin ng comparison dahil talagang parehong maganda itong scooter na ito. Unahin po natin ito pong Yamaha NMAX 155 TechMax version. Ito pong kanyang headlight napakabangis dahil gumagamit po ito ng dual projector lights para po dito sa kanyang high beam and low beam. Bukod dyan, ito pong kanyang daytime running light ang angas, no? Para po siyang mata ng robot. At located naman po rito sa bandang ibaba, ito pong kanyang turn signals. Habang ito naman pong ating Honda PCX 160, naka V-shape design naman po. Ito pong kanyang daytime running light. Pareho silang attractive. At located naman po rito sa bandang itaas, ito pong kanyang LED na turn signals. At ito pong kanyang high beam and low beam para po siyang mata na nanlilisik ng agila. Sa tingin nyo, alin ang mas maganda sa dalawa? Dahil kung kayo ang papipiliin, parehong mayroong aggressiveness yung kanilang mga design. Ito pong ating Yamaha NMAX 155, black color po ito pong kanyang windshield. Ganun din po ang kulay nito pong ating Honda PCX 160. At pareho po ito na mayroong traction control. Kaya mapapansin natin dito sa Honda PCX, may nakalagay po rito na Honda Selectable Torque Control. Ganun din po. Ito pong ating Yamaha NMAX 155, mayroon din po yung traction control. At bukod dyan, pagdating po pala rito po sa kanilang mga front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. Ganon din po yung ginagamit nito pong ating Honda PCX. At pagdating naman po sa kanilang mga cast wheel, ito po palang kanilang TechMax version. Ang color po nito is matte brown color. Habang ito naman pong ating PCX na Road Sync ay matte brown color din po. Ito pong kanilang mga cast wheel. So mapapansin natin na itong mga special edition ay iba po yung kulay ng ABS version compare po natin dun sa kanilang mga standard version. At ito pong ating Yamaha NMAX 155 ay gumagamit po ito ng single rotor disc brake with single pot caliper. Habang ito naman pong ating Honda PCX 160 ay equipped with single rotor disc brake with 2-pot caliper. At ito po ay equipped with ABS. Habang ito pong ating Yamaha NMAX 155 ay equipped din po ito ng ABS. So ang kagandahan lamang po ng dalawa, ito pong ating Honda PCX, meron din po siyang anti-lock braking system sa harapan. Habang ito naman pong ating Yamaha NMAX 155 ay naka-dual channel ABS. So pareho po sila na mayroong smooth na braking power dahil nga mayroon na po silang anti-lock braking system. Mapunta naman po tayo sa kanilang mga meter panel display. Dahil itong dalawang motorsiklo na ito ay talagang bago na po. Ito pong kanilang meter panel display. Ito pong ating Honda PCX ay square type na po. Ito pong kanyang digital meter panel display. Habang ito naman pong ating Yamaha NMAX 155 TechMax version ay iba na rin po yung pagkakadesenyo nito pong kanyang fully digital meter panel display. Ang kagandahan po ng mga ito ay equipped na po sila ng Garmin features, which is ang parehong scooter po na ito ay pwede po tayong mag-connect ng ating mobile phones at pwede po tayong gumamit ng Google Maps. So yung features na yan ay pareho nyo pong makikita at magagamit dito po sa parehong scooter na ito. At bukod dyan, same features po sila. Pwede po kayong sumagot ng tawag at the same time, pwede rin po kayong mag-music habang nakakonect po yung inyong mga mobile phones dito po sa dalawang scooter na ito. Kaya talagang amazing, napakagandang features at talagang kapaki-pakinabang. Ito pong ating Yamaha NMAX ay mayroon po itong mode selector. Yung kanyang mode selector is regarding po yan doon po sa kanyang dalawang specifications dahil mayroon po siyang sport at touring mode. Mayroon po siyang passing light, high beam and low beam. Mayroon po siyang additional dito na button selector para po sa ating meter panel display. Nandirito yung kanyang turn signal selector, horn, at mayroon pa siyang menu rito.
At nandirito po yung kanyang shifter. Kaya po kung halimbawa nasa touring or sport mode kayo at gusto nyo ng more aggressive na makina, pwede po kayong gumamit ng shifter para naman po sa kanyang engine brake. So talagang mas malakas yung kanyang power and torque. Habang dito naman po sa kabila, mayroon naman po itong auto stop start system, hazard button at ang kanyang electric starter. Habang dito naman po sa ating Honda PCX 160, mayroon po itong passing light, high beam and low beam. Mayroon pong on and off itong kanyang torque control. Mayroon naman pong navigation button dito para po dito sa ating meter panel display. Nandirito yung kanyang horn at ang kanyang turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong auto stop start system, hazard at ang kanyang electric starter. At ito pong parehong scooter na ito ay mayroon po silang handlebar cover. Ito pong ating PCX is black color po. Ito pong kanyang handlebar cover. Before po is naka-naked po yan. Habang ito naman pong ating Yamaha NMAX ay meron po itong two-tone color combination na gray at black para po rito sa kanyang handlebar cover. Mapunta naman po tayo sa kanilang mga ignition. Ito pong ating Honda PCX 160, equipped po ito ng smart keyless system at included na po rito yung kanyang fuel at set button. Habang ito naman pong ating Yamaha NMAX 155 ay located po rito sa bandang gitna. Ito pong kanyang smart keyless system knob. Included na rin po rito yung kanyang fuel at set button. Pareho pong naka-keyless tong mga to. Kaya the best talaga itong parehong scooter na ito. Pagdating naman po sa kanilang mga front pocket, ito po palang Yamaha NMAX ay meron po itong two front pocket. Dito po sa kaliwa, may door po ito. Pag binuksan po natin, medyo mababaw po siya pero pwede po nating paglagyan ng coins. Habang dito naman po sa kabila, open po ito pero mas malalim. Pwede po tayong maglagay rito ng bottled mineral water or di kaya mobile phones, glove, etc. At bukod dyan, ay meron na rin po siyang integrated na USB Type-C port. Pwede na po kayong mag-recharge ng inyong mga mobile phones. Habang ito naman pong ating Honda PCX 160, mayroon naman po itong single-sided pocket. Buksan naman po natin itong kanyang door. Malalim din po ito at pwede rin po tayong maglagay rito ng mobile phones, gloves, or coins. At bukod dyan, mayroon na din po siyang USB Type-C port. So pareho po silang naka-fast charging dahil pareho po silang naka-Type-C port. Mapunta naman po tayo rito po sa kanilang mga fuel tank. Ito pong kanilang mga fuel tank ay located po pala rito sa bandang gitna. Kaya more accessible yan kapag kayo po ay magpapagas. Ito po palang ating Honda PCX 160 ay mayroon po itong fuel tank capacity na 8.1 liters. Habang ito naman pong ating Yamaha NMAX 155 ay mayroon po itong 7.1 liters na fuel tank capacity. At ang parehong scooter na ito ay mayroong fuel consumption na 45 km per liter. Pag-usapan naman po natin itong kanyang mga upuan. Ito pong upuan ng Honda PCX na ABS version, naka two-tone color combination po. Ito pong kanyang seat cover na black at gray at yung pagkakatahi maganda at matibay. Ganun din po, ito pong ating Yamaha NMAX 155. Naka two-tone color combination na black at gray at yung pagkakatahi matibay. At parehong malambot ang mga upuan ng mga ito kaya more comfortable po silang sakyan. At ito po palang integrated na grab bar nitong Honda PCX 160 ay meron po siyang top cover na black color. Kung ano po yung color ng body, yun din po yung color nito pong integrated na grab bar. Ito pong ating Yamaha NMAX is black color naman po. Ito pong kanyang integrated na grab bar. At ito pong parehong scooter na ito, ang nagustuhan ko rito is mayroon po silang malapad at malawak na footrest extension. Ayan, so pwede po nating i-stretch yung ating mga paa kapag nangangalay na tayo sa biyahe. At maluwag din po ito pong kanilang mga pillion board. Ganun din po dito po sa ating Yamaha NMAX 155. Maluwag po yung pillion board at may footrest extension. Kaya talagang hindi mangangalay ang paa mo pagdating sa mga malalayong biyahe. At ito pong ating Honda PCX 160 ay equipped po ito ng side stand engine cut-off switch. Ganun din po ito pong Yamaha NMAX 155. At alloy naman po ito pong ating pillion step para sa ating back rider. Ganun din po dito po sa Honda PCX 160. Alloy din po ito pong kanyang pillion step. At tignan naman natin itong kanilang mga CVT cover. Ito po palang Honda PCX 160 ay combination po pala ng silver at black itong kanyang CVT cover. At may naka-intact dyan na Honda. Habang ito naman pong ating Yamaha NMAX 155,
Naka all black po ito pong kanyang CVT cover at may naka-intact naman po dyan na Yamaha. Silipin naman po natin ito pong kanilang mga underseat storage. Ito pong ating Yamaha NMAX 155, maluwag po at malalim at bilugan. Ito pong kanyang underseat storage. At pwede po kayong maglagay rito ng isang full face helmet at bukod dyan ay marami pa po kayong mailalagay rito na mga personal belongings. Habang ito naman pong ating Honda PCX 160, mahaba po siya, malalim at kasyang-kasya din po rito ang isang full face helmet at marami din po kayo ritong mailalagay na mga gamit. Pag-usapan naman po natin ang kanilang mga rear suspension. Ito pong ating Honda PCX 160 na road sync model ay equipped po pala ito ng dual sub-tank shock absorber. May canister na yan na gold color at black color naman po yung kanyang coil spring. Habang ito naman pong ating Yamaha NMAX 155 ay the same lang din po sila na naka-dual sub-tank shock absorber. Itong canister ng NMAX 155 ay bronze color naman po siya. So pareho po silang naka-dual sub-tank shock absorber, kaya pwede po tayong mag-expect dito ng mas magandang bouncing performance. Silipin naman po natin ito pong kanilang mga taillight. Ito pong ating Honda PCX 160, ang lapad po nito pong kanyang taillight. Sa bandang gitna yung kanyang daytime running light, sa bandang itaas yung brake light, at located naman po rito sa bandang ibaba, ito pong kanyang mga LED na turn signals. Habang ito pong ating Yamaha NMAX 155, ang tindi rin ng pagkakadesign nitong kanyang taillight. Dito sa bandang itaas yung kanyang brake light, at dito naman po sa bandang ibaba, ito pong kanyang mga turn signals. Naka full LED na po lahat ng kanilang mga lighting system. At ito po palang stock pipe nito pong ating Honda PCX 160 ay naka-two-tone color combination na black at silver at mayroon po itong single exhaust. Habang ito pong ating Yamaha NMAX 155, naka-all black po ito pong kanyang body at heat protection guard at mayroon naman po itong single exhaust. At ang parehong motorsiklo na ito ay equipped po pala ito ng liquid cooled para po dito sa kanilang mga cooling system. Kaya maaasahan natin itong dalawang scooter na ito pagdating po sa mga long rides driving situation. Dahil nga po, naka-liquid cooled yung kanilang cooling system. Kaya kahit saan kayo magpunta, kahit gaano kalayo, ay hindi titirik yung inyong motorsiklo. Pag-usapan naman natin yung sukat ng gulong. Dito sa bandang likod, dito pong ating Honda PCX ay mayroon pong sukat ang kanyang gulong na 130 by 70-13 dito sa likuran. Habang ito naman pong ating Yamaha NMAX 155 ay may sukat po ang kanyang gulong rito sa likuran na 130 by 70-13. Parehong makakapal. Ito pong kanilang mga gulong sa likuran at nakakapagdagdag po yan ng stability in any road condition. Yun ang kagandahan ng dalawang scooter na ito. At pagdating po pala rito sa kanilang mga side profile, may nakalagay po rito na NMAX na bronze color dito po sa NMAX 155 at naka 3D emblem din po. Ito pong ating Honda PCX 160 na bronze color. O, di ba? May pagkakahawig yung kulay. Talagang parehong premium. Ito pong dalawang scooter na ito. Pag-usapan naman po natin ang presyo ng dalawang scooter na ito. Ito pong ating Yamaha NMAX 155 na TechMax version ay nagkakahalaga po ito ng 175,900 pesos. Habang ito naman pong ating Honda PCX 160 na ABS version Road Sync Model 2025 ay nagkakahalaga po ito ng 154,900 pesos. At talagang ang gaganda at kapaki-pakinabang lahat po ng kanilang mga specs and features.